Sino po dito sa worship pa lang, solve ka na? Uwian na. Ayan. Uwian na po tayo. Ayan. Biro lang po. Alam niyo po, ang ganda ng verse, no? Balikan lang natin. Psalms 100 verse 4. Enter His gate with thanksgiving. So sabi rito, His courts with praise, and give thanks to Him, and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues throughout all generation. So sinasabi rito na ang presensya ni Lord, meron siyang gate. Sino po ditong may gate ka sa bahay? Basta-basta po ba nakakapasok yung Shopee? Delivery, di ba hindi? Kakatok yan. Hindi basta-basta yung makakapasok. Or kung tayo may gate, once na may pumasok na hindi natin kakilala, anong tawag po sa kanila? Trespassing. At pag trespassing, anong pwedeng gawin mo sa mga trespasser na hindi nagpaalam? Tama po, pwede mo siyang, kasi wala siyang paalam, di ba? Privacy po natin. So si Lord, para po siyang ganon. Ang kaharian ni Lord, ang presensya po ni Lord, hindi ka pala basta-basta rin makakapasok. Hanggang walang pusong sumasamba. Amen? At ang maganda po rito sa umagang to, ang puso po ng bawat isa sa atin ay nakapasok po sa kanyang presensya. Amen po. Kaya minsan pa po, palakpakan po natin si Lord sapagkat binigyan po tayo ng pagkakataong makapasok sa kanyang presensya. Welcome po ulit sa ating mga first-timers at sa mga taga-all the time. Meron din tayong second-timer, si ate. Anong name ulit natin? Ate Arya, welcome po. So, this is the church that envision Christ in every heart. Wala po tayong ibang ipopromote kundi po ang pangalang Jesus. So, napakaganda po ng ating series. Kagaya po ng ating napag-usapan simula pa po nung last week, Knowing Our God. Sino po ditong kilala mo na si Lord? Ako po, maniwala kayo sa hindi ko siya talagang kilala pa. Ang ganda po kasi the more na kinikilala natin si Lord, mas lalo naman siya magpapakilala. Or sino naman po dito, nagpakilala na siya sa iyo ng maraming pagkakataon. Yung buhay mo na akala mong wala ng pagbabago, pero pwede pa. Amen? So, napakaganda po na kapag po kinikilala natin ang Diyos, ay siya naman po ay magpapakilala. So, last week po, ang pinag-usapan po natin, it's all about Elohim. Si Elohim, He is the God of order and He is the God of purpose. Sapagkat ang tao po, pag wala siyang purpose in life, delikado po yan. Naranasan niyo na pong mag-drive ng sasakyan or sumakay ka ng isang sasakyan, tapos ang sabi mo sa driver, halimbawa ikaw ay sumakay ng jeep, sabihin mo, bayad po, saan to? Bahala ka na po, manong. Kahit saan. Pwede po ba yun? Sayang naman, no? Sayang ang pamasahe mo kung wala kang specific na pupuntahan. So, dito po, pinapakita natin that Elohim is the God of purpose. Once po nakilinilala natin si Lord as Elohim of our lives, dadaling ka po niya sa kanyang purpose. Amen? Ako po, iba ang pangarap ko talaga eh. Hindi ko po pinangarap to. At never ko pong nakita ako yung magpapastor. Alam niyo po, dati, nakwento ko na to eh. Pero, sabi ko, pangarap ko maging basketball player. Yan. Marunong naman ako. Kaso yung mga kabatch ko, sila lang lumalaki. Ako po ay napag-iiwanan. Sabi ko, hindi ako para dito. Hindi ito yung purpose ko. Yan. So hanggang later on, dinala tayo ni Lord sa ganitong pagkakataon. At ang maganda talaga kay Elohim, bibigyan kanya ng purpose. Sabi mo nga po sa katabi mo, purpose. Purpose. At bibigyan kanya ng buhay na nakaayos. Order. Tama po? Ang sarap ng buhay ng nakaayos, no? Yung pamilya mo, buo kayo, na maayos yung relasyon sa isa't isa. So, God, Elohim, is a God of purpose and order. So, welcome po sa bawat isa sa atin, and we are the church. Sabi mo nga po sa katabi mo, we are the church. At pag sinabi pong church, ay hindi lang po yan simbahan na nakasanayan natin. Sino po ditong nung bata ka pa, na mulat ka na,
or na-educate ka na pag sinabing church, ayun yung malaking nakikita mo. Amen. Ako po ay laking Catholic. Yan. Pag nakakita ko ng malaking simbahan, automatic yan. Sign of the cross. Di ba? Kasi yan po yung ating paniniwala. But the good thing, nung nakilala po natin si Lord, ay especially tayo rin po, nabasa natin ang kanyang salita, na ang church pala, hindi pala siya building. Amen. Amen? Hindi pala pagandahan o palakihan ng simbahan. Doon ko po natutunan na sabi po ng verse sa Bible that when 2 or 3 gather in my name, I am in the midst. Sa Tagalog po, sa 2 o 3 taong nagkatipon sa pangalan ko, nasan daw po si Lord? Nasa kalagitnaan. And we are more than 2. Tignan mo yung katabi mo. Palakpakan natin si Lord. We are more than 2. That's why this is the church. Sabihin mo ulit, we are the church. We are the church. At ang simbahan po ng Diyos, sabi po ng Bible, kasi po, tinanong niya yung mga disciples, sabi ni Jesus, sino ako para sa inyo? Sa tingin nyo, sino ako para sa inyo? Sabi po ng mga disciples si Jesus, ikaw ay isang prophet. Sabi naman ng ibang disciples, ikaw, Lord, ay si Elijah, nagkatawang Jesus. Ikaw ay si Moses, or mga naunang propeta. Alam po, sabi ni Pedro, ikaw naman Pedro, sino ako para sa'yo? Ano po sabi ni Peter? Sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. Ano po nung sinabi ni Peter? Sabi ni Jesus, blessed are you, Simon, because yung bagay na sinabi mo ay hindi mo salita yan. Hindi mo naisip lang yan. It was a revelation from our Father above to you. Sabi niya, and upon you, you are Peter, you are the rock. And upon this rock, I will build my church. At ang sabi po ni Lord, even the gate of Hades, salitang Hebrew po kasi yon, pero sa term po natin, ito po ay hell. Sabi daw doon, even the gates of hell shall not prevail it. So, wala daw kayang makatinag sa simbahan ni Lord. And I was so excited because we are on our 8 months. Pwede bang palakpakan mo si Lord? Palakpakan mo yung sarili mo. Dahil po sa 8 months natin, ay naranasan na natin ang kapangyarihan ni Lord. At tunay ang kanyang salita na no one can shut down His church. Sino po excited? Amen. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating simbahan na to, hindi po ito mamamatay, bagkos lalo pa siyang manganganak. Amen. Because church, in the Bible, pinapaliwanag po that the church is feminine. Babae, mga kababaihan. Ang mga kababaihan lang po, ang mga kananayan, mga kababaihan, may kakayahang mag-produce. Tama? At ang lalaki, hindi po. Hindi po kaya mag-produce niyan. Kaya po, ang church ang bride, at si Lord po ang ating pong, siya yung husband. Meron po ba tayong video dyan ng ating 6 months? Yan. Minsan pa po sa mga first-timers, hayaan niyo pong ikwento namin sa simpleng ilang minuto lang kung ano po yung ating dinaanan throughout 6 months, and we are walking in our first year anniversary. So let's watch this clip po and pasuyin na lang po sa ilaw. Sige po, panoorin natin. Oh God, did I hear you? You really want me to walk up to that mountain and tell it just to move? This is crazy, yeah. Her face and that picture, I said that's our daughter, but we can't swim this ocean. But you're telling us to move. This is crazy, yeah. And Lord, this
cost me everything, I'm stepping out, I'm taking the lead, crazy faith, crazy faith. This house and all my dreams, you're asking me to leave and take my wife and children where we never thought we'd go. This is crazy, Lord, I never thought we'd go, and this scares me. Yeah, it's gonna take crazy faith. So what if it costs me everything? I'm stepping out, I'm taking the lead. Wherever you may lead, I'll go. Lead me, Lord, I'll follow you. Wherever you may lead, I'll go. Lead me, Lord, I'll follow you. Amen. Palakpakan po natin si Lord para po sa napakaganda pong Lord, I'm kanya pong ginagawa sa kanyang simbahan. Sino pong commercial. Yan, sige po, okay lang yan. So, napakaganda po na ang ating pong simbahan ay alam natin kinikilusan ng Lord. Amen. Amen? Sapagkat pag ang Diyos ay kumikilos, wala pong kayang makatinag. Alam niyo po ba, kung merong natutuwa, walang iba kundi ang Diyos. Bukod tayo, ay tuwang-tuwa si Lord. Pero kung may natutuwa, alam niyo po, merong naaasar. Tama ba? Sa pamilya ba nangyayari yan? May isang meron, naaasar yung isa. Pero kasama sa pamilya yan. Alam niyo po, si Lord, lagi siyang gumagawa ng kanyang miracle sa kanyang simbahan. Pero po, kung meron man pong galit na galit, walang iba, kundi ang kaaway, which is Satan. Si Satan, hindi siya papayag na mag-grow ka kay Lord. Eh, di ba, yun yung po yung desire natin? Mag-grow tayo sa ating relasyon kay Lord. Nakakita na po ba kayo ng halaman na ang bilis niya lumalaki, pero tumigil siya bigla? Tapos, hindi na siya lumaki pa. Ano bang tawag sa ganon? Bonsai ba yun? Ang cute lang, no? Pero hindi nakakatuwa. Cute siya, pero hindi na siya nag-grow. Alam niyo po, ang buhay Kristiyano, hindi po magiging bonsai. Kapagkat ang ating pong Diyos ay ito po ang Diyos na nagbabago. So, mag-ingat po tayo because Satan, meron siyang tatlong bagay na ginagawa sa isang tao. Una po ang kanyang ginagawa, deception. Ang gagawin niya sa mga taong simbahan, bibigyan kanya ng mga compromising words na parang maganda, parang tama. Di ba ganun na-deceive si Eva? Eva talaga, no? Ibang-iba. So, nangyari sa kanya, sinabi lang naman ni Satan na totoo ba na bawal kainin niya? Sinabi ba talaga ni Lord na bawal kainin niya? Di ba binabalaan lang kayo? Kasi pag kinain mo yan, magiging parang Diyos ka. And the rest is history, nagpa-deceive. Alam niyo po, dapat pag may binubulong sa atin ng kaaway, Amen. dapat i-rebuke natin. Amen? Or minsan naman, parang ang ganda ng words. That's why we need to have discernment. Pag sinabing discernment, nakikinikinita mo na hindi para kay Lord ka. Amen? Sapagkat even Satan, kaya ka po niyang bigyan ng opportunity in life. Tama? Mag-artista ka. Bibigyan kita ng pera. Huwag ka na magpastor. Yan. So, maraming pagsubok sa buhay natin na talagang may bubulong sa'yo. Pero maganda po rito, tutulungan po tayo ng Lord. Amen? That's why we need to kailangan po natin mag-ingat sa deception. Pangalawa po, isolation. So, isolation, yan na po yung
ihiwalay ka na ng kaaway. Amen. Pag naniwala ka na ron, ay ikaw ay ibubukod na niya. Naalala niyo po yung prinsipyo natin ng iyaw-iyaw, yung maraming uling, pag binukod mo yung isa, isolation po tawag doon. At pag nakabukod na, ang pangatlo, sabi ron, demolition. Doon na tayo wawasakin ng kaaway. Bakit? Wala ka na sa fireplace. And the Church of God is about, it's the fireplace. Amen? Kaya po sabi ng John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Ayan lang po yung gagawin ng kaaway. Every day of our lives, wala siyang ibang hangad. Ito pong tatlong, ito lang po. Steal, kill, and destroy. Ano pong sabi ni Jesus? I have come that they may have life and have it to the full. Sino pong gusto mo ng buhay na kasaya-saya? Amen. Yung bang ang ganda na ng buhay mo, tapos may Kristo ka pa sa puso. Amen? Masarap nun, no? Amen. Or ang ganda ng buhay, pero walang Diyos, walang kapayapaan. Naalala niyo po sa corruption natin ngayon, no? Sa pinakamalaking issue ng kasaysayan. Naniniwala po ako yung mayaman na yon, hindi nakakatulog yun. Pero tayo, papayamanin pa lang ni Lord. Sino pa excited? Papayamanin tayo ni Lord. At ang maganda po rito, meron na po tayong peace of mind. Amen? Ang sarap matulog nang alam mong payapa ka dahil kasama natin si Lord. And nangyayari po yan when we are in the church. So, we are the church, and this is the avenue kung saan po tayo lalago spiritually. Amen? Hindi po natin, ang mundo po, kaya kanyang palaguin sa iyo pong mga personal or physical life. Pwede kang payamanin dyan, pwede kang magpabelo, yan, maraming pwedeng i-transform sa'yo outside. Pero inside po, wala pong ibang kayang magbago niyan, kundi po ang ating Panginoon lang. Amen? Sabi nga nung mga addict, no? Grabe po yung mga testimony itong mga to eh. Amen. Walang bakas eh. Sabi nila, ang the best rehab na meron tayo, walang iba kundi si Lord. Ang simbahan niya. Hindi mo na kailangan pumunta ron para magbago. Even sa mga nakakulong. Lagi na sinasabi, kay Lord pa lang malaya ka. Amen. So, kaya po, ang church ni Lord ay hindi po siya lugar ng mga banal na. Amen? Pag pinuntahan natin ng mga simbahan, wag ka pong mag-expect na maghanap ng magaganda sa simbahan. Ibig sabihin, ba't ganito tong church na to? Medyo mainit. Gusto ko yung atmosphere natin ngayon. Binigyan tayo ng good weather ni Lord. Kagabi kasi talagang, sabi ko, Lord, parang repeat last week ulan ng ulan. Sabi ko, alas 3 na, gising pa po ako eh. Panalo ka, Lord. Sigurado ako. Lord. So, maganda kay Lord. Binigyan tayo ng good weather. So, wala ka pong makikita na simbahang perfect. At isa pa po, wala ka rin makikitang mga taong simbahan na perfect. Kasi po, pag gayon ang standard mo, mapapagod ka. Malilibot mo ang lahat ng simbahan. Kasi po, lagi sa simbahan, may mahanap kang imperfection. Because ito po ay lugar na kung saan ang mga tao, binabago pa nila. Sabi mo nga po sa katabi mo, you're on the process. On the process. Amen. Yung pogi mo na yan, yung ganda mo na yan, wala pa yan. Nagsisimula pa lang yan. Nagsisimula pa lang po si Lord na i-transform tayo. Sino po excited dyan? At wala po sa edad dyan. Ang pagbabago ni Lord, ang maturity po, kahit bata kayang i-transform ni Lord. Amen? So, ito pong simbahan na to, wala pong ibang hangad, kundi i-promote si Jesus. And our topic for this morning, none other than Adonai. Kasi po ang ating series, Knowing God Through His Name. Pastor, parang dami namang pangalan ni Lord. Napansin niya, marami ba tayong Diyos? Hindi po. Meron lang tayong isang Diyos, but our God has a many, ano ba tawag doon? Essence. He is the God of many nature. Tama? Parang tayo, sa mga katatayan po nandyan, ako po hindi pa po tatay, sa mga katatayan dyan, di ba tama po pagkalaro nyo yung anak nyo? Minsan hindi ka nagiging tatay. Minsan parang kay kalaro. Tama? Minsan pag halimbawang nagbanding kayo sa labas, parang magtropa.
ang Diyos po natin, parang ganun siya. Gusto niyang magpakilala sa bawat isa sa atin as many nature. Sino pong gusto mong makilala pa si Lord? Na ang Diyos natin, hindi siya nakakatakot lang na dapat sambahin. Hallelujah, praise the Lord, glory to God. Hindi po ganun. Ang ating Diyos is the God of relationship. Minsan kaibigan, minsan tatay, minsan naman sumpungan. Ayan. Or minsan naman, minsan pilit mo parang military si Lord. Nararanasan niyo po yan. Parang Lord, pinaparusa mo ata ako Kasi po, ang pagpapalo ni Lord ay isang way niya para mai-redirect ka ulit niya sa kanyang path na gustong daanan. Amen po? Amen. Napakaganda po na naandito tayo sa ating pong daan na ito po yung gusto ni Lord. So, alam niyo po, minsan, yun po yung kailangan ng tao, ma-redirect sila. Sapagkat may mga, sabi nga ng Proverbs, may mga daan na sa tingin ng tao ay parang maganda. Tama po? Okay naman to, maganda, pero ang dulo ay kapahamakan. Ayun daw po ang sabi ng Proverbs. Pero meron naman daw daan na parang yung daan niya ay parang makitid, makipot, or rough road. Alam niyo po, ang dulo naman nun ay napakaganda. Amen. Kaya po, walang shortcut sa buhay na plano ni Lord. Kaya po yung mga pagsubok na yan, wag po kayong mabibigla. Hala, may pagsubok na naman ako. Kaka-church ko lang, dapat wala. Hindi po. The more na nagcha-church ka, the more na maraming bagay na mailalatag sa atin. Pero ang maganda rito, no? Sa journey ng ating pong pagsunod, kasama mo si Lord. Ang sarap ng journey na kasama si Lord because we know that God lead us to His perfect ways. Amen po. So, Adonai, meron po siyang meaning dito. Thank you rin po sa ating projector. Hallelujah. Napakabuti po ni Lord. So, what does Adonai mean? So, si Adonai, si Lord, nagpakilala siya sa kanyang nature as Adonai. Ano pong mga bagay na pinapatungkulan na to? Adonai, let us treat Adonai as our, ano po yung una? Lord. Pangalawa, Master, Ruler, and Owner. Atin pong isa-isahin. Sabi po rito, yung Lord, yan po yung pakahulugan ng supreme authority. Sabi, no? Pag sinabing supreme authority, kung nasa ng loyalty mo, siya ang Lord of Lords. Madali pa lang malaman kung siya ang ating Lord. Amen. Parang ngayong umagang to. Amen. Pinapakita mo sa kaaway kay Satan and ganun din po sa ating mga mahal sa buhay that Jesus is the Lord of our lives. Amen. And that is modeling. So modeling po yung ginagawa natin na to na pinapakita natin sa mga mahal natin sa buhay na tayo po ang Lord natin ay si Adonai. Excited po ako na kasi po may mga taga dito na unti-unti po nawiwin, no, na nakakapasok sa ating simbahan. Si Ate Jen, welcome po Ate Jen, kanyang mga anak, mga taga rito pala sila. Sabi ko, Ate Jen, suplado ba ako pag dumadaan ako dyan? Baka hindi ka mawin So alam niyo po, ang bawat isang tao, katumbas po niyan, ay yung iyo pong mga circle of friends. Meron pong si Pastor, hindi niya kayang abutin yung mga kakilala mo. Pero the good thing, ikaw po ang gagamitin ni Lord para sa iyong mga circle of friends. Ano po yung mga circle na yon? Pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral, or saan ka man po, dinadala palagi ng Lord. So kaya po, napakaganda po nito na when Adonai is our Lord, siya po yung ating supreme authority. Or tinatawag na top priority. Tama po ba? Marami tayong mga pinapahalagahan. Wala pong masama dyan. Kailangan natin yan. Pero sabi rito, make Adonai as our top priority. So dapat, pag pinantay si Lord o itong mahalaga sa'yo, dapat wala na pong doubt doon. Wala nang battle. Ano kaya mahalaga ngayon? Si Lord o ito? Alam niyo po,
pagdating kay Lord. Kaya nga po knowing God ang series natin para maintindihan natin gaano ba kahalaga tong ating Diyos. Na yung pinaghihirapan natin, kaya naman pala ibigay ni Lord in an instant. Amen? Tama po ba? May mga pinapangarap tayo sa buhay. Amen. Tapos, iniiyak-iyak mo kay Lord. Kay Lord pala, kayang ibigay sa'yo ni Lord, kuya. No sweat. Hindi ka pagpapawisan. Bakit? Ang Diyos natin ay napakayaman. Amen? Yung Diyos natin ay wala siyang katulad. Mas mayaman pa siya sa mga boss na meron tayo. Amen. Because our Lord is the Lord of Lords and the King of Kings, at siya po ay nananatiling hari magpakailanman. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! Praise God! Marami pong maghahari-harian, pero isa lang po yung ating tunay na hari. Wala pong iba kundi si Lord. Pangalawa po, our Adonai is Master. Master. Sabi nga po natin, Master. Yan, biro na natin yan sa mga kakilala natin. Yung sa pag sobrang galing na or galing-galingan, Master, patulong nga. Di ba? Yung parang, minsan ano mo yan, di ba? So, napakalaga na kung sino man, kung ano man daw yung pagkakilala na kay Adonai, pwede natin siyang kilalanan as Master. So, pag sinabi Master, pwede nating sabihin na siya ay ang final say. Tama? Pag sinabing final say, marami kang nakikitang opinion. Tama ba? Hindi naman po masamang humingi ng opinion sa mga tao, sa mga kakilala natin. So, especially kahit sa pastor po, pag lumapit kayo, makakuha ka naman ng advice. Pag nag-pray ka kay Lord, ang mahalaga po dyan, yung final say ni Lord. At dito po sa simbahan ni Lord, kahit ano man pong sabihin natin dito, wala pong ibang mahalaga or wala po tayong ibang final say kundi ang salita po ng Lord. The Word of God is our final authority. Sabihin mo nga po sa katabi mo, ang salita ng Diyos, ang ating final authority. Ating final authority. Kaya po when the Bible is silent, we are silent. Hindi po tayo pwedeng magkwento ng hindi naman sinabi sa Bible. Mapapagalitan tayo ni Lord. Amen. Hindi tayo pwedeng mag-invento ng mga kwento or even the revelation na hindi naman pinapasabi ni Lord. Kaya po, knowing God is very important sapagkat pag nakilala mo ang Diyos, mas lalong tataas yung respeto mo sa Kanya. Na ang Diyos pala, hindi siya ka-level ng mga bagay na akala nating mahalaga sa buhay natin. Tama po? Ang Diyos po natin ay wala siyang katulad. Final say. Parang ganito. Kagaya nito, no? Yung weather natin, pwedeng maging hadlang yan para hindi ka makapunta sa bahay-sambahan ng Lord. Pero ang maganda rito, ano ba yung final say ni Lord? Tama po. Ako po, meron akong from the past week, sabi ko, nagiging dahilan ko yung weather. Tama naman yun, sinabi naman ni Bishop, kasi weekly po akong minamotor natin yan, mula rito hanggang Pampanga. Minamani na lang kuya. Basic na lang. 5 to 6 hours. Basic lang. Pero may mga times na nagiging reason ko, hindi po maganda weather, ganito, ganyan. Although may mga times naman na kaya, or siguro naghahanap yung katawan natin na medyo pahinga rin. Pero, ano ba yung final say ni Lord? Kasi po, last week ata yun, 2 beses tayong bumalik po sa Pampanga. 2 mahalagang bagay na kailangan puntahan. So, ano ba yung final say ni Lord? Ayun po yung mahalaga. Amen? Kaya po sa pagdidesisyon natin sa buhay, hindi ka po mahihirapan. Basta i-apply lang natin or makilala natin si Lord as our Adonai. Pwedeng yes ang lahat, pero pag sinabi ni Lord na no, dapat no tayo. Pag sinabi naman ni Lord na yes, kahit ayaw ng lahat, go tayo. Amen? Amen. Kasi po, our God, our Adonai, He is our final say. Yan. So, maganda rin po ito sa mga mag-asawa. Ako po walang asawa, pero yung mama at papa ko, nakikita ko rin sa kanila yan. Meron silang magkaibang desisyon minsan. At ang hirap pala sa dalawang mag-partner po. Or kahit sino, kahit magkatrabaho, magkapatid, basta sabay kayo ng idea at kontra, mahirap po. Kaya po mahalaga na our Lord is our final say. So, dapat si Adonai daw ang ating
final say. In Matthew chapter 6 verse 24, ang sabi rito, no one serve, basahin pa natin, two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and spite the other. You cannot serve God and money. So, ito pong context na to, pinapakita rito na minsan daw, may dalawa kasing mahalaga sa buhay natin, tama? Pinakang mahalaga. Una, ang Diyos. Sino pong naniniwala mahalaga si Lord sa buhay natin? Especially sa mga decision making. Pero may isa pang minsan, sino pong aamin, tumatapat minsan siya sa level ni Lord. Di ba? To the point na nako-compromise mo si Lord because sometimes, yung money, nagkakabalyo siya. Especially pag palaki ng palaki, no? Pag maliit kasi, makakita ka ng piso. Piso ngayon, parang 25 na lang eh. Pero nang araw, pinapulot ko yan. Matanda na pala ako. Yung 25 na yan, di ba, tuwang-tuwa ka pa kasi may mabibili kang marshmallow. Eh, naalala ko po. So, ngayon po, makakita ka ng 10 piso. Parang 25 na lang. Pero subukan mo makakita ka ng nakagoma dyan. Malaki. Tapos, ganyan kakapal. Tapos, maninipis na 1K. Hindi mo papansinin niya? Si Jenny, hindi mo papansinin. Tatapakan ko agad yun. Kaso baka matapakan mo yung ibang paa eh. So, ano po ibig sabihin? The more na lumalaki, yung value niya ibang klase. At maganda talagang salamin, reflection, yung ating government niya. Nakita niyo po yung daming pera na yun? Sayang, di ko nalagay, no? Meron daw, nakalimutan ko yung 5 billion yata yung kung di ako nagkakamali. Basta billion siya. Ka-level nung tao, tapos ka-size nung pagdumi pa siya. Billion. Pero sarap sa kwarto nito Sabi ko, kung ganyan lang ang level ni Lord, wag na lang. Kung papantepresyon si Lord, wag na lang. Kaya po dapat si Lord, knowing our God, dapat wala siyang presyo sa buhay. Because nung si Jesus ay pinako sa cross, hindi kanya pineresyohan. Itong batang to, pasaway, napako na nga ako sa cross. Tapos, hindi ka kasama sa liligtas ko. Hindi po, nung tayo po'y pinako ang ating Panginoong Hesus, ano man pong presyo mo kay Satan, tinubos na tayo lahat. Pwede bang bigyan mo ng mataas na papuri, pagsamba ang ating Diyos? Pwedeng magkakaiba tayo. Kasi ang tinubos sa atin ng Diyos ay kasalanan. Yung future sin natin, paano yun, Pastor, nung pinako si Jesus? Yung future sin natin and the past sin, binayaran ni Lord ng isang bayaran. Grabe, no? Isahang bayad. Mas mayaman talaga si Lord. Kasi binayaran yung kasalanan natin. Kaya po, anumang bagay na magagawa mo pa, from ito po, after nito, makakagawa ka pa rin ng kasalanan because we are living in our sinful nature. Ayaw sa gusto mo, makakita ka ng nakakaasar. Makakita ka ng ayaw mo. Makakapagsalita ka ng nakakapuno ng, di ba? Yung pasensya mo, napupuno ka. Bakit? Naandito tayo sa mundo na imperfect. Amen? But we have God na nagko-correct ng mga bagay at nagtatama sa puso natin. That's why we cannot serve God and money. Ang pera po, tawag dyan amoral. Pag sabing amoral, wala siyang kakayahang magdikta sa sarili niya. Tama? Hindi niya kayang desisyonan kung saan siya gagamitin. Kasi nga, siya ay amoral. At ang magdi-decide lang dyan ay ang hahawa. Tama po? Because sabi rito, ang pera, sabi po sa isang Bible verse, money is the root of all evil. Ano daw po yung pera? Root of Evil. all evil. Hindi po siya evil, Minsan pag nakita kang malaking pera, uy, ayoko niya, evil yan. Bala ka, kukuhain ko yan. Evil pala sa'yo, akin na lang yan. Ano po ibig sabihin natin? Depende rin sa gagamit. Tama po? Even cellphone, gadgets, lahat ng bagay, amoral yan. Kasi wala siyang kayang desisyonan. Pero once po yan ay ginamit mo sa glory ni Lord, Amen.
Ito po, ilang beses na nahulog to eh. Ito pong cellphone na to. But because ginagamit siya sa glory ni Lord, buhay pa naman sa biyaya ni Lord. So, lahat ng ginagamit po natin, basta pinapagamit mo, dinedevote mo kay Lord, alam niyo po, ipaprosper na yan. Sino pong may mga business dyan? Alam niyo po, i-devote mo kay Lord, italaga mo kay Lord, pagpapalain ni Lord. Paano po natin magagamit yon? I-bless niyo po yung mga nakakatuwang i-bless niyo po yung mga dahilan kung bakit meron ka ng mga bagay na yan. At kung huhukayin natin yung pinakang rason niya, walang iba, yung ating Panginoon. That's why we are here to bless our Lord. Siya po ang nagbibigay ng lahat. Kaya po, hindi dapat pantay ang Diyos at ang pera. Minsan magigipit ka, pero dapat si Lord pa rin. Amen. Amen? Huwag, sabi nga kasi ang tao daw na nagigipit sa patalim, kumakapit. Tama? Pwede naman kay Lord na lang kumapit. Amen. Amen? Kaya po, napakaganda po nito na unti-unti nating naiintindihan na mas mahalaga si Lord. Amen? Even promotions sa ating pong mga buhay. Mahalaga yung promotion. Malaki pera dito, promotion to. Pero iiwan mo si Lord. Pahig ka po ba nan? Tatalikuran mo si Lord. Alam niyo po, ang pera, mauubos yan. Pero si Lord, kahit anong mangyari, nandyan siya. Amen? He is a faithful God forever and ever. Sabi mo sa katabi mo, tapat si Lord. Tapat si Lord. So, sabi rito, in our generation today, sad to say, money controlled some people. Kasi yun kasi yung final say nila. Tama? Kaya pala naririnig ko lagi sa mga pelikula, minsan mismo sa batas natin, tapalan mo lang ng pera yan, hindi na magsasalita yan. Yeah. Tama? Ano lang, busalan mo lang yung bibig niya, hindi na mag-uusap yan. Kaya pala sabi dito ay, sometimes money controlled some people and it will be final say. Huwag kang magsasalita. Huwag mong susumbong sa sa mama mo Papa mo, bibigyan kitang merenda mama. So, minsan nagagamit siya sa maling bagay. So, sabi rito, sumunod, ano pa raw si Adonai? He is ruler and owner. Yan, sa bandang taas po yan. The name of Adonai is found more than 400 times in the Bible and is full of meaning. The name comes from the singular word Adon, plural po pala siya yung Adonai, which is translated to master or ruler. It contains the concept of dominion and rulership and ownership. Thus, when God is referred to Scripture with the plural Adonai, He is seen as owner. Grabe, no? Si Adonai pala o si Lord, pwede natin siyang i-treat as our ruler and owner. At pag sinabing ruler o owner, pag-isahin natin, no? So, siya yung nagko-control ng ating buhay. Tama po ba? Parang na-educate tayo na pag sinabing control, parang nakakatakot na term, no? Pag sinabing control, parang ayoko niyan. Wala akong kapangyarihan dyan. Hindi ako makakagalaw na maayos. Alam niyo po ba, pag may owner ka, napakasarap na may owner. Pag may owner ka, siya yung bahala sa'yo. Meron pong aso sila, Atilen na, may aso sila. Natutuwa ako sa aso ngayon, dalawa yun eh. Ang pangalan ay si Joke at Gani. May mga dog lover po ba rito? May si Tita Giselle, dog lover yan. Maraming aso yan. No? So, habi ko, nung kakain na kami, kumakain po kasi ako sa kanila, may mga times na nagdi-dinner po tayo. Tapos pinakakain nila ng ihaw-ihaw. Sosyal. Ayos to Ay ko, ulam ko na to Tapos meron pa yung pag may konting parang sugat-sugat ba yan? May ointment. Tinanong ko yung presyo, mahal. Sosyal talaga. Grabe to Bakit? Merong ruler. Merong owner. Nakakita na naman, plus yung balahibo niya, ang sarap yakapin. Ang sarap lechonin po. Biro lang po. Kasi malusog yung aso nila. Pero nakakita naman po kayong aso na walang owner. Si tita nag-aampon ng gano'n yan. Tapos
Tapos i-groom niya hanggang magkaroon ng buhay. Isa makakita kapag walang owner na aso, para siyang Dalmatian. Dalmatian. Galis na. Talagang for the word wala man akong makain. So yung na siya, wala nang balahibo. Bakit? Sa dami ng sugat. Alam niyo po ang buhay Kristiyano, parang ganon. Pag walang nag-aalaga sa atin, mukha lang tayong malinis tingnan. Pero ang buhay natin ay kawawa. Bakit? Walang nag-aalaga. Sino pong gusto mong alagaan ka ni Lord? Amen. Iba pong mag-alaga si Lord. Danas na danas ko po yan sa akin pong journey sa buhay paglilingkod sa Kanya. Kasi sabi ng Bible, sa lahat daw ng sumunod kay Lord, wala siyang pinabayahang kanyang anak. Or ni ginawang, ang ganda ng term ng Bible, ginawang hampas lupa. So walang sumunod kay Lord na hinayaan niya na kawawa. Or minsan feeling mo parang kawawa. Hindi naman totoo yan, pastor. Parang api kasi ako minsan. Kala mo lang po yan. Because our lives is on the process. Sabi nga po natin sabay-sabay, process. Hindi po yan one night. Yung pag-gising mo, transform ka na. Hindi po. Kailangan talaga ng proseso. Kaya po, sa ating pong simbahan na to, sa biyaya po ni Lord, before we end this year, mailatag na po natin yung ating mga programa para sa paglagong spiritual. Sino pong gusto mong lumago kay spiritual? At pagka ikaw ay naandun sa mga programa ng Lord, paglagong spiritual, alam niyo po, lalo ka magmamature. Yung iniiyak-iyak mo dating, Lord, di mo ako maintindihan. Malaking halaga to, Lord. Alam mo, darating time, tatawanan mo lang. Lit lang pala problema ko. Lord, barko tong problema ko, Lord. Eh, ang solusyon ni Lord, dagat. Alam po, pag babalikan mo yung journey mo, ako po ganun Pag binabalikan ko yung dati ko iniyak, no? Iniyak ko kay Lord. Parang ang pabebe, no? Kasi bakit? Pag nasa programa ka ng Lord, nagmamature ka na. Sino po excited, magmamature ka? Yung mga pumapatol sa'yo, hindi pala dapat patulan. Di ba? Bakit? Nagmamature. Sino pong gusto mong mag-mature spiritually? Yung pong mga akala mong mahalaga, unti-unti mo na siyang bibitawan. Bakit? Along the process, ay hindi pala ito yung mahalaga. Amen. Mas mahalaga pala itong papagawa ni Lord. Amen? So, si Pedro, nung tinanggap niya ang calling ni Lord, isa siyang mangingisda, hindi naman niya sinama yung bangka. Sabi kasi ng Bible, si Pedro ay sumunod kay Lord. At naging kanyang disciple. At nung nagwiwin na sila ng souls, hindi naman siya nagdala ng lambat. Wala siyang past life na dinala sa kanyang new life. So, sa ating pong new life in Christ, alam niyo po, may mga kailangan kang i-let go. Amen? Sino pong sa dami na ng cellphone mo, nagre-remind na siya. Ano pong tawag doon pag nakalagay? Full storage. Bakit? Mahalaga lahat Ayokong burahin to kasi mahalaga. Yung mga videos na ang dami, hindi mo mabura. Bakit? Mahalaga. Pero alam niyo po, sometimes we need to let go yung mga important things of our lives para dumating yung mas magaganda pa. Sino po excited sa mga bagong paparating pa? Mas maganda, mas best, at talagang may glory na Lord. Palakpakan po natin si Lord. The ones who own is the one who is in control. So, kung sino daw po yung nagmamay-ari, siya yung may control. Tama? Kaya po, napakaganda na si Lord po yung nagkocontrol sa atin. Ako po ay may tanong, sino po dito yung gusto mong pagharian ka ni Lord? Ni Adonai. Yung bang siya yung Lord of your lives? Kasi po, hindi po totoo na kapag may mga nagro-rule sa life mo ay hindi ka na malaya. So, hindi porket may batas ay hinihigpitan na tayo. Ang batas ay siyang ating proteksyon. It is our boundaries. Tama po ba? Akala ko dati pag sabing batas, ang higpit niyan. Akala ko dati pag may batas, gagawin kang limited. Hindi po. Iniingatan ka pala ng batas. Tama? Bawal tumawid dito. Bakit? Baka yun yung prone area pala yun. Sabi ron, bawal tumawid, nakamamatay. Hindi yan. May namatay. Pinalitan. Bawal tumawid. May namatay na. Tatawid ka pa mo ba?
Hindi ko naman nakita yung tumawid eh. Tawid pa rin. Tapos, dahil may makukulit, papalitan ulit siya. Bawal tumawid. Ang tumawid, papatayin na. Joke lang po yan ah. At salamat po sa nakaunawa. So, yun pong, sometimes yung mga boundaries of our lives, minsan parang makulit. Diba? Sabi ni Lord, gusto ko rito Lord, bawal dyan. Gusto ko talaga rito Lord, hindi nga, bawal dyan. Alam niyo po, yung pag sinabing bawal ni Lord, iniingatan ka niya. And sometimes, yung mga no ni Lord sa buhay natin, nakakalungkot, no? Eh Lord, gusto ko na mangyari to sa aking panahon. Hindi pa nga pwede. Because, depende po sa ating obedience ang mga blessing ni Lord. Gusto niyo po ng mas matinding blessing? Bigyan ko po kayo ng tip. Dapat po mas lalo mong sipagan sa munod kay Lord. The more we obey God, the more the blessings will come to our lives. Yung blessing talaga na alam mong galing kay Lord, ah. May mga blessing kasi na, feeling blessed. Kala mo yun na yun, di pa. Yung bang wow na wow ka na, pero hindi pa. Alam niyo po, kanina Tito Sherwin, wow na wow, no? Meron na tayong ganito. May ganito pa tayo. Sabi niya, opo, sa glory ni Lord. Pero yung mas the best, ay yung lumago at lumaki pa yung simbahan ni Lord. At dalangin ko po, palagi kong prayer, kasabay po ng paglaki ng simbahan ni Lord, kasabay po na lumago rin ng ating mga buhay. Paglalim, spiritual, at paglago, physical. Gaganda ang buhay mo at the same time, lumalago ka pa sa pagkakilala kay Lord. Amen? Kaya po, it is our reminder sa mga law of our lives na huwag mong subukan. Bakit? Pag lumabas ka dyan, ano daw mangyayari sa buhay mo? Masisira ang buhay mo. Biro lang po. So, yung mga laws of our lives, it is our protection. So, iingatan ka niya. Kaya po pag may mga batas, sunod lang na sunod. Sapagkat lalo ang batas ng Diyos, ito po ay prinsipyo ng kanyang salita. So, ganyan po ang nangyayari ngayon sa ating lugar or sa ating bansa na kapag lumabas tayo sa boundaries, ay napapasama tayo. Napapahamak tayo. Because the Bible says in Luke chapter 12 verse 2, sabi po ron, walang lihim na hindi na bubunyag. At walang tagong hindi nalalantay. Kaya pala pag gumagawa tayo ng isang bagay, or halimbawa ang tao gumagawa ng sin, ngayon po pwedeng walang nakakahuli, pero later on, magugulat ka, expose ni Lord. Tama po? Yung bang ine-enjoy yan, pero later on, sasabog na lang. At nakita ko po rito sa verse na hindi lang siya bad news. May good side po yan. Kasi sabi, ano man daw ginagawa mo sa lihim, ay malalantad. Kung ikaw ay nagpupuri sa Lord sa dakong kadiliman, sa iyong kwarto, patay ang ilaw, alam niyo po, i-expose ni Lord yan. Yung pagpupuri mo kay Lord, i-expose ni Lord yan. Kaya po itong corporate worship is just the result of our private worship. Kaya po, yung gana mo magsimba, yung personal habit mo ng pagpuri kay Lord. Amen? Kaya po hindi na challenge sa atin magtaas ng kamay, sumamba sa Lord. Bakit? Ito na po ay ating buhay. Amen? Lifestyle of worship. Amen. So, sabi rito in Joshua 1:8, keep this book, the law of always, on your lips. Meditate it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous and successful. So, sinasabi po sa verse na to na ang salita daw ni Lord dapat pinagbubulay-bulayan. Amen. We just meditate it day and night. At ang ganda po ng pangako ni Lord. Kasi daw po, pag na-meditate mo ang word ni Lord, ikaw po ay nag-iingat sa mga kanyang utos, sa kanyang salita, sa kanyang prinsipyo. Ano daw mangyayari sa buhay natin? Magkakaroon daw po tayo ng una, prosperous. Pangalawa, successful life. Sino pong gusto mo ng prosperous and successful life? Amen. Kahit naman po sino gusto yan. Kasi sabi rito, yan ang nangyayari sa mga taong ang boundaries nila ay ang Word of God. Ito po yung final say nila. Kaya dapat po ay doon po tayo mabuhay. Amen po? So sabi rito,
may mga pangako si Lord na tama po ba gustong-gusto mo mangyari sa timeline ng buhay mo? And minsan, sabi nga ron, doon tayo nalulungkot. Pero baka hindi naman hindi tinupad ni Lord or baka delay lang. Pero ang maganda po sa Lord, our God, kailanman hindi siya na-delay. Our God never delay, but our God, He is on-time God. Sino pong naniniwala ka ng Diyos natin ay siya ang on-time Lord? Amen. Ang magandang example po niya yung sa sa Red Sea, no? Yung hinabol yung mga Israelites. Pinalabas kasi sila sa Egypto, inutos ni Lord kay Moses. At kung napanood niyo yung sa TV, yung visual niya, at kung nabasa natin kasaysayan, nandun na siya sa ilang, tapos yung mga humahabol, malapit na. Nakaka-tension, no? Hinahabol ka, pero nandyan na yung kalaban. At nakakita natin na ang boundaries nila, wala nang iba, dagat na lang. Sino ba naman makakaisip, mahahati ang dagat? Kahit si Moses, hindi niya naisip yun. Pero the good thing about God, hindi siya dirty. Saktong-sakto lang si Lord lagi. Ano pong nangyari? To make the long story short, nahati yung dagat, nakatawid sila, at nung nakatawid na lahat, anong nangyari? Sumara na ulit. Kaya po, anumang sitwasyon na ating buhay, hindi po delay si Lord. Baka wala pa yung prayer mo kasi baka may inaayos pa. Baka may tinatama pa. Sapagkat sayang ang blessing ni Lord kapag hindi natin na-handle. Tama po ba? Sayang ang isang bagay na ipagkakatiwala ni Lord kapag tayo ay hindi pa ready sa kanya ipagkakatiwala. So, Adonai is our master at siya po yung bahala sa atin. Because there's the difference between freedom in Christ and freedom in Satan. So, merong kalayaan na galing kay Lord. At meron din naman palang kalayaan na galing kay Satanas. So, tingnan natin yung pinagkaiba niya. Freedom in Christ, malaya kang makakapamuhay, pero may mga boundaries, and that boundaries na alam natin sa ikabubuti natin. Tama? Kaya pala mahalaga nagbabasa ng Word of God or nakikinig ng mga preachings para napapaunawa sa atin kung gaano kahalaga na mag-abide sa kanyang Word. Na mahalaga po na sumusunod tayo sa mga batas ng ating Panginoon. Sapagkat pag sumusunod ka daw sa batas ni Lord, merong blessing. At pag sumasaway, syempre, merong palo. Ano pong masarap? Blessing o palo? Syempre, doon na tayo sa blessing. Pero may good news pa rin naman yung palo ng Lord. Mas lalo mong naunawaan kung gaano kahalaga yung mga naipagpapalit natin kay Adonai. Amen? Because our Adonai is our Lord, Master, Ruler, Owner, and He is our final say. So, freedom in Satan, alam niyo po ba, si Satanas, para siyang politiko. Kanina ka pa, pastor politiko ng politiko, affected. So, si Satan, para siyang politician. Kasi po si Satan, gagawin niya, mangangako siya ng parang langit. Yan. Nangangako siya ng mga kind words. Isa po ba nabubulungan ka ng ganon? Maganda to, pangako ko sa ito. Politician si Satanas, no? Papangakuan ka ng langit, pero ang ending, impyerno na. Papangakuan ka ng isang bagay na maganda, pero alam mong labag sa Lord, later on, iiwanan ka niya. Ganon po si Satanas. Sasamahan ka niya sa saya, masaya to, maganda to, pero yung consequence, bahala ka na dyan, pinili mo yan. Tama po? Kaya po itong ating pagsunod sa Lord, meron din siyang consequence. Ating daw pong buhay ay magkakaroon ng prosperous and successful life. Ako po, yun po yung prayer ko sa buhay ko at ganoon din po sa ating lahat na the more na umeedad ka, yung bang bukod sa nagmamatured ka, tapos yung blessing ni Lord, paayos ng paayos. Yung bang na i-order niya lang lahat. Tama po? Nagsimula ka ng medyo hindi maganda pero along the journey, inaayos na po ni Lord. Sino po excited ka? Kaya po, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pong pagsunod sa Lord. So, Adonai, dapat siya lang po daw yung ating Lord, Master, Ruler, and Owner ng ating pong buhay. So, ang sarap po ng hindi si Satan ang Lord. Tama po?
Ang sarap po na si Lord ang ating ruler. At tignan po natin itong Genesis chapter 15. Genesis chapter 15, from verse 1 to 6, ito po yung context na kung saan makikita natin who is Adonai in the life of Abraham na pwede rin po nating ariin as our Adonai. Basahin po natin ang context ito. Babasahin ko po sa Tagalog because the context of this verse is all about God imparting assurance to Abraham. Ang sarap mangako ni Lord. Siya po ay, pag siya ang nangako, sigurado po mangyayari. At bukod siya, pag siya ang nangako, kasi po ang Diyos natin nangako, at ang bukod dyan, nagpapako pa. Sarap no? Nangako na, nagpapako pa. Para patunayan kung gaano kanya kamahal. Or kung gaano katotoo ang kanyang sinasabi. Basahin po natin ang sabi sa verse 1, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Vision. Sabi rito, sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Sarap nun. Malaking gantimpala. Adonai is the Lord, Master, Ruler, Owner ng ating pong simbahan. At kagaya po ng pangako niya kay Abraham ng assurance, yan din po yung gusto niyang sabihin sa bawat isa sa atin. Kaya kanyang bigyan ng, anong sabi ron? Malaking gantimpala. So, sabi rito, yan. So, if God is our Adonai, dapat ito pong simbahan na to, dapat ganun din po yung ating gagawin. Papahalagahan natin yung pong simbahan na pinagkatiwala sa ating Lord. Again, we are the church. Ang papahalagahan natin, secondary lang po itong ating place of worship, sanctuary, pero ang higit nating papahalagahan yung kanyang simbahan. At tayo po yun. Ano po, paano po natin mapapahalagaan yun? Yung ating pong fellowship with one another, dapat po huwag mamatay. Kaya po along our days, pag wala po tayo rito, pag nakikita mo yung friend natin sa Facebook, yung ating spiritual family, pwede ka pong mag-support. Kung ano mga pinopost niya na may sense, magagandang bagay, lalo't patungkol kay Lord, support lang po natin. Or magkamustahan po tayo, sapagkat ayan po yung paraan para lalo tayong mag-grow as a church. So, gaya po nung sinend ko pong link kagabi, kung hindi nyo pa napapanood or napakinggan, maganda po yun. Nandun na po yung nais natin sabihin kung gaano kahalaga ang simbahan. So, sabi rito, let us protect our church because Jesus said na siya daw po ang ating matibay na kalasag. Sa English, He is our shield. So, si Lord po ay siya ang kayang mag-ingat sa atin. That's why we need God to be our Adonai. Siya yung ating protection. Maraming magsasabi patungkol sa ating simbahan or sa inyo po mismo na baka ikaw ay gusto mong lumago kay Lord pero dahil nakagawa ka ng maliit na kasalanan lang, babrand ka na. Sasabihin, doon ka nag-church sa yun, Christ in you. Tapos ganyan ka. Alam niyo po, huwag ka pong mahapektuhan nun because ang buhay natin ay proseso. Habang ikaw po ay nagpapatuloy, doon po tayo lalago. Amen? Amen. So, sabi po rito sa verse 2, ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano ang kabuluhan ng ganding pala mo sa akin kung, wala naman akong anak, wala akong tagapagmana, kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. So, may pangako si Lord, pero meron siyang current situation. May pangako si Lord. Nangyayari po ba sa buhay natin yan? May sinasabing maganda si Lord, kaso parang yung sinasabi sa ni Lord, kabaliktaran yung kabaliktaran yung nangyayari. Naranasan po natin yan. Kaya pala yung kanta ron sa, yung salita mo na kanta, sabi ron, sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Pwede pa lang sa pangit na sitwasyon, nagsasalita ang Diyos ng magaganda. Amen? Kagaya nung Last Supper nila,
nila Jesus with the disciples. Ano pong sabi niya ron? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Nagsasalita siya ng magagandang salita in spite of negative situations. Kaya po pala tayo bilang mga anak ni Lord, sa mga pangit na sitwasyon, dapat magsalita po tayo ng magaganda. Huwag nating hayaan na yung mga negative things ay yun po yung maghari sa ating buhay. Amen po? Amen. Kaya po, we need to speak life sa mga bagay nito. Kaya po sabi ni Abraham, Abraham dealing with God, sabi niya, may pangako ka Lord, maganda, kaso ito yung sitwasyon ko. Kaya dun ko na lang sa alipin ibibigay ang aking mga ari-arian. So si Abraham, pinapakita po ron na napakahalaga sa kanya ng next generation. Sino po ditong pag ikaw ay nagbumuni-muni, iniisip mo yung susunod na generation? Sumasagi ba sa isip mo yan? Sabi ko dati, Lord, sign of aging na siguro to. Kasi iniisip ko na yung susunod. Di pala. So, it is good to think about the next generation kahit anong edad mo. Para, ayun po yung pampamatured pa po pala yan. Na kapag iniisip mo yung next generation to come, nagiging mas maingat ka. Tama? Mas lalo kang nagiging seryoso. Especially sa mga may anak po, no? Tama po ba yung nagka-anak kayo? Kasi naririnig ko sa mga may pamilya na eh. Nung wala akong anak, kung saan na lang ako abutin. Pero nung nagka-anak ako, mas nagkaroon na ako ng sense of direction. Mas lalo akong naging maingat, naging mature, at lalo kong pinahalaga ng buhay ko. So, ganun po yung mga tao na kapag sila ay nag-iisip patungkol sa next generation. Kaya po, si Abraham, ganun po yung kanyang thinking. So, even, kagaya po ng ating nabanggit, si Charlie Kirk, yung namatay na talagang nagpo-promote ng Word of God, talagang yung boldness niya kay Lord, napakatindi. Alam niyo po, bagamat siya'y maagang namatay, pero yung kanyang mga ginawa, naniniwala po ako ron, aabot sa next generation. Yung kanyang legacy po kasi tawag doon eh. Kapag ang iyong ginawa, umabot sa generation to generation, tawag po dyan legacy. Pag sinabing legacy, hindi kayang mamatay. Meron daw dalawang bagay para masabi ng isang tao ay patay na siya. Una, kapag ang isang tao ay umalis na yung kanyang kaluluwa sa katawan. Pangalawa daw, kapag naman nakakalimutan na yung kanyang pangalan. Ibig sabihin, wala na yung legacy niya. Tapos na. Kaya po ang maganda rito, sa bawat isa sa atin, maybe on the next generation, hindi na tayo maalala by name. Pero yung ginawa natin na to, maaalala tayo. Sino po excited doon? Amen. Maybe the church, ito po naniniwala ko, ang church ni Lord, it will last forever. Yes. Ang Christ in You na to, nasimulan na natin eh. Kasi po ang Christ in You family main, nasa 45 years na po. At ito pong binangon, hindi ko alam kung hanggang saan abot to. Pero sigurado ako, it will last forever. Generation to generation. Mawala man tayo, pero makukwento natin sa next generation. Baka yung mga nandyan sa kids na yan, sila yung magtuloy dito. Sino pa excited doon? At makukwento tayo sa next generation. Tawag po dyan legacy. Pwede mo palakpakan natin sila. Sila na lang magkwento paano tayo nag-start. Sila na lang magkwento yung ating dinaanan. So, atin pong ituloy. Ang sabi rito, asa na po tayo? Verse, sana tayo? Verse, ano na po? 5. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Sino kung kayang bilangan ng bituin? Mapapagod po tayo. Sabi rito, ganyang karami ang magiging lahi mo. Take note, siya po ay, ang term ng mundo, baog, si Sarah. Pero siya ay, hindi naman siya baog. Pero, ang ginawa niya, dahil hindi siya makapagantay sa pangako ni Lord, nagkaroon siya ng anak sa kanyang servant. Hindi pala yun yung pangako ni Lord. Hindi doon kay Ismael, may bibigay ang promise. Kundi dito, sa anak niya mismo, galing mismo sa kanya kay Sarai. And sabi rito, sindami daw ng buhangin ang magiging lahi mo. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh
At dahil dito, siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. It was credited to Abraham as being a righteous. Grabe, no? So, it counted to Abraham as righteous. Ano pong ginawa niya? Naniwala. At pag sinabing naniwala, magkaiba po yung pag sinabing naniniwala, pag sinabing sa mundo kasi, pag sinabing naniniwala ka lang, alam mo lang. Pero pag tinagalog mo yan sa atin po dito, sa atin pong in a spiritual term, pag sinabing naniniwala, nananampalataya. Pag sinabing believe, nananampalataya. Pag sinabing nananampalataya, may ginagawa ka to prove that you believe on God's promise. Naniniwala ka, pero may ginagawa ka. Hindi po, kagaya ni Juan Tamad, naniniwala siya na babagsak yung bayabas. Bayabas po ba yun? Kaya nakanganga na lang siya. Babagsak din niya. Pero wala siyang ginagawang action. Kaya po, bilang anak ni Lord, habang nag-aantay ka sa pangako ni Lord, dapat may ginagawa. Sino pa excited dyan? Ano po yung ginagawa na yan? Nagsiserve tayo sa Lord. Naglilingkod po tayo sa kanyang simbahan na kanya pong pinagkatiwala. So, kaya po mga kasama, mga kapatid, as a church, we need to value each of everyone. Let us value relationship. Tayo po, yung mga mukha natin na to, ay talagang tayo po ang magsasama-sama. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa eternity na pangako ni Lord. Amen? So, napakalaga po na ang relasyon ay dapat pinapahalagahan. Amen? Una, para po, kasi sa tao, madali tayong matisod eh. Tama po ba? Madali kang mabigo sa tao. At ang tao pag nangako, minsan hindi nangyayari. Tama? Minsan, kinakamusta ka, akala mo concern. Tama? Kamusta? Naalala mo ba ako? Tayo yung mag-classmate nung high school, di ba? Sabay tayong naglalaro, namamasyal. Tapos kasunod, may 500 ka ba dyan? Nabasa ko po yun sa isang post sa Facebook. Mangungutang lang pala. So, anong ibig sabihin? Pag si Lord ang nangako, sigurado. Pero pag ang tao, kaya nga po dito, i-develop tayo lahat ni Lord. Wala po perfect church, wala rin perfect people, but we have a perfect God. Amen? And I wanna end this story. Gusto ko pong basahin sa inyo to before we end. Napakaganda po itong kwentong to. Isang kwento, maybe sa iba po rito, narinig nyo na to, nabasa nyo na to. Pero, allow me to read this passage sapagkat ito po ay kapupulutan natin ng araw. Basahin ko po. This is a real life story confession. Totoong nangyari daw po ito. At ito po ay kwento ng mag-asawa. Basahin po natin. My wife and I had a small argument. Anyway, play natin in 5 minutes. Minus 1. So, sabi rito, my wife and I had a small argument. Sa mga mag-asawa, maganda sa inyo po ito. Pero ang context po nito, ang sinasabi natin sa lahat ng ating pong nakakarelasyon. Sabi rito, my wife and I had a small argument one Monday morning while we were getting ready for work. I got annoyed over something so fitty. The way she had buttered the bread. It wasn't spread neatly, and instead of ignoring it, I made a harsh remark. My words cracked through the room like thunder. Yun daw po mag-asawa, nag-aalmusal sila, tapos itong lalaki, yung mister, medyo bad trip. Na bad trip siya dahil sa simpleng, hindi lang tamang pagpapalaman. So, napagsalita siya ng words na hindi maganda. At tingnan natin yung susunod. Sabi rito, if I had known what was coming, I would have closed my eyes, eaten the bread silently, and smiled at her instead, but I didn't. Tagalogin po natin ulit. Sabi niya, kung alam ko lang ang mangyayari, sana hindi ko na lang siya sinabihan ng masama, ng negative. Hindi ko na sana sinaktan yung puso niya, sana ang hinitian ko na lang siya. Sabi po rito, sumunod po, she was hurt by my tone.
She pushed her plate aside, left the table without eating, and we went to work without eating. We went to work without saying goodbye. I was angry too, and neither of us wanted to take a first step toward peace. Sa maliit na sitwasyon, argumento, hindi na sila nagkasundo. At yung babae, syempre nasaktan, kaya nagtrabaho sila, umalis sila nang walang paalamanan. So sabi rito, sumunod po, isa na po tayo, yan. The evening, we came home without speaking, we ate separately, and we went to bed in silence. Tuesday, Wednesday, Thursday, fast the same way, our pride building the walls between us. Pwede pa lang yung maliit, pwede lumaki. Yung palang maliit na argument or small things, pwede siyang lumaki. Ilang araw na raw po, nasa 4 days na, Thursday na, wala pa rin gustong magbaba ng pride. Kaya po yung pride talagang kalaban talaga ng tao yan. Sabi po rito, on Thursday night, at the dinner, she finally broke the silence. She whispered a soft hi. So yung babae, nagpakumbaba na. Yun pala ang solusyon, no? Para bumaba ang tension, dapat yung isa magpakumbaba. Hindi pwedeng sabay kasi hindi matatapos. Magpapataasan talaga. Ano po pong sabi rito? Yung babae daw, kinamusta siya. I wanted to respond but my pride held me back. I kept eating, pretending not to hear, then stood up and left. Imagine mo, nakipag-ayos na, ma-pride yung isa, hindi niya pinansin, umalis na lang. Bakit matigas? Kasi po, yun po yung mga taong pagka wala pang relasyon sa Lord na matibay, minsan ang puso natin, kasi po nga kami nagiging bato yung puso natin minsan. Ayaw magpatawad. At lahat po yan, dumadaan po tayo dyan. Sabi po rito, I kept eating, pretending not to hear, and stood up and left. Still, she smiled. Okay na po yung babae. Sabi rito, she smiled at me, and softly, so beautifully, her smile could melt any heart. So, yung magandang ngiti ng babae, sincere na nakikipag-ayos. Tapos, yung lalaki, sabi rito, but I forced myself to resist. I told myself, if this is fight going to end, she should be the one to apologize, not me. Hindi pa rin ako naniniwalang nagsosorry siya hanggat di ko naririnig na sabihin niyang sorry. Siya na yung pumuna, siya pa yung nag-aantay ng sorry. Grabe, no? Siya na yung ma-pride, siya na yung nagsimula ng gulo, siya pa yung nag-aantay ng sorry. Pero yung act nung asawa niya, yun na yung act nung sorry niya, no? Nakikipag-ayos na. So sabi rito, sumunod, later that night, she went to shower while humming our favorite song. If I had been so stubborn, I would have joined her, like we always did. But I let my pride rob me of that moment. Sinusuyo na siya talaga, kaso matigas pa rin. Sabi rito, sumunod po, when she came out in the bathroom, I was already pretending to sleep. Around 3 a.m., she gently patted me. Trying to wake me up, I brushed her hand away, thinking she just wanted space. I didn't know it was the last time that I would ever feel her touch. So, hindi niya pinansin at natulog pa rin siya na tinatapik na siya ng madaling araw. Siguro gusto maglambing, no? Gusto siyang yakapin. Kaso, yung lalaki, matigas talaga. Tapos po, sumunod na eksena po, sabi rito, natulog lang yung lalaki. I fell back asleep when I woke up 7 a.m., 7:15, late for work. She was still in bed. I didn't say a word to her, but my pride was stronger than my love in that moment. I hurried, ate, and left the house without even looking back.
So, sobrang tindi ng pride niya, tumaas na ng tumaas, lumaki na ng lumaki. Hindi niya naginising. Siguro may trabaho din yung babae. Hindi niya ginising. Bala ka dyan. Basta ako galit pa rin sa'yo. Hanggat di ka nagsasorry. Dahil late na yung lalaki, kumain, umalis, nagtrabaho na. Iniwanan niya daw yung babae na natutulog. Sabi rito, that evening, pauwi na po yung lalaki. When I returned home, the house felt strange. The door was still wide open. Sabi rito, the table untouched, exactly as I had left in that morning. Yun daw iniwanan niya, ganun pa rin pag-uwi niya. Yung pinagkainan niya, nandun pa rin. Yung pinto, paano niya iniwanan, ganun pa rin. At sabi rito, as I had felt that morning, my chest tightened. I rushed upstairs and found her lying in bed. Nakahiga pa rin daw yung babae. Whole day na yung lumipas. Sabi po rito, my phone slipped from my hands and I ran to her. Baby, I whispered, trembling. Her skin was cold. Her chest wasn't moving. I collapsed beside her, crying out her name, pressing my ear to his chest. Nothing, no heartbeat, no breath. I screamed for Jesus to bring her back, but it was too late. Ano daw po nangyari sa babae? Patay na pala. Patay na daw yung babae. At yung lalaki, tinignan niya, baka nagbabaka sakali pa, kaso malamig na. Nalipasan na. In short, wala na rin hininga, patay na po. I didn't feel real until the day that buried her. My wife was gone just like that. Only then did I realize the truth. My wife had asthma that night at 3 a.m. When she reached out, wake me. Nasundan niyo po yung kwento? Yung palang tinatap siya, yung pala yung time na nahihirapan na yung babae. Kasi si papa ko po may asthma rin eh. Ang hirap pala talaga, no? Yung gusto mong sumigaw, hindi mo magawa. Gusto mong kumilos, hindi ka rin makagana. Sabi rito, maybe that night my wife had asthma. That night 3 a.m. when she reached out to wake me, she must have been having an attack. She was probably asking me for help, for her inhaler, for air, for life. But I let my pride get in the way. I brushed her hand aside. I turned my back on her and let the woman that I love die beside me. Imagine mo, katabi niya, yun na pala yung time na namamatay yung temper ng asawa niya. Because of the pride. Sabi rito, it's been 3 weeks since that day. My world is broken. My heart is empty. If I could turn back time, I would undo every harsh word, every silence, every stubborn choice. Kung maibabalik ko lang. Sabi rito, today, I can do is whisper her name and hope she hear me. Sana naririnig niya. Sabi niya, Estela, forgive me. I'm sorry, my love. Ang title po nito, My Wife Died Because of My Pride. Imagine mo, simpleng maliit na bagay, because of the pride, humantong sa ganun. Pwede pa lang yung small decisions or small hate, pwede pa lang lumaki yan. Si Satan po, nag-desire lang naman siya eh, na parang maganda siguro maging Diyos din. Yung simpleng kasalanan niya, yung pride niya na yun, alam niyo po, binagsak siya rito sa earth. Alam niyo po ba, sa tingin niyo, bakit siya tinapon sa earth? Pwede namang sa araw na lang, no? Para sunog na lang, no? Nakita ko si Lord, talagang yung title ni Lord as a loving God, hindi talaga niya kayang ipagpalit. Si Satan, tinapon niya rito to give him a chance. Kaso si Satan, ma-pride. And until now, he is living in pride.
trying to deceive many people na meron na rin akong kaharian ng akin. Yung kaharian ko na to, ako ang hari. Kaso impyerno. Pero si Lord, ang maganda po kay Lord, pagka binaba natin yung pride, inalis natin lahat ng mga negative things sa buhay natin. Alam po, magkakaroon tayo ng magandang relasyon sa Kanya. Hindi lang po sa Kanya to, ang ganda po kasi yung kwento na to, sino pong na-amaze ka sa story? Or it gives you realization na dapat pala yung mga nakakatampo ko, okay na yun. Sino po ditong handa ka na magpatawad? Yung bang yung mabibigat na kasalanan, wala na yan. Napakalit lang pala niya. Compare to the consequences na pwedeng mangyari. At ito po ay true to life. Dahilan dun sa pride, yung buhay ng asawa niya nawala. So, pwede po ba tumayo tayo lahat as we come to God, and let's have a personal prayer to God. Alam po yung kwento na to, life has a way of reminding us that pride serves no purpose in life. Arguments, hurtful words, and silent treatments may feel justified in the heat of the moment, but they only build walls to rob us from precious time. No bread, no mistakes, no flow is ever worth losing someone you love. When matter most is compassion, patience, choosing peace, and pride. So forget quickly, love loudly, and never let your ego silence your heart. One day time will run out, and no apology will be heard. No hug will be returned. Say sorry when you can. Say I love you while they are still here. Because love is not about winning an argument. It's about never losing the person who matter most. Let us pray. Lord, salamat po sa umagang to. Salamat po muli sa umagang na napakaganda. Lord, salamat po sa opportunity na kami po ay nakikipagrelasyon sa iyo, Lord. Lord, salamat po na ikaw po ay ang Diyos na mahabagin. Lord, sa dami ng aming pagkakamali at kasalanan, binibigyan mo kami ng pagkakataon, Lord, na makapanumbalik sa iyo, Panginoon. Lord, wala pong galit sa puso mo, Lord. Walang anumang paninisi, Lord, in spite of our sins that we commit, Panginoon. But instead, Lord, patuloy na sinusuklihan mo pa rin, na, Lord, ng kabutihan, ng pag-ibig, ng katapatan, ang aming pagiging unfaithful sa iyo, Panginoon. Lord, sometimes kami to, Lord, kami yung lalaki sa story. Sometimes kami po yung ma-pride. Sometimes, Lord, sinusuyo mo na kami, Lord. Pero, kami po ay matigas ang puso. Sometimes, inaabot mo kami ng iyong mga godly words, Lord, ng iyong mga promises, Lord, but still our hearts, Lord, hindi naniniwala. But, Lord, we ask for forgiveness this morning. We come to you in humility, Lord, na, Lord, patawad po sa aming pagmamalaki. Lord, ang pagmamalaki namin, ang hindi namin pag-una sa Lord, ang hindi namin, Lord, pagtuon sa iyong panawagan ay isang matatawag na pride, Panginoon. Ang hindi namin pag-recognize ng iyong pangalan, ng iyong kadakilan, ng iyong simbahan, ng iyong mga programang paglawing spiritual, ay pinapakita namin na kami ma-pride, Panginoon. Kaya po, patawad po, Ama. Lord, we commit our lives to you, Lord. Gusto namin lumagong spiritual. Gusto namin, Lord, kagaya po ng mag-asawang ito, Lord, kung hindi sila nag-away, Lord, yung relasyon nila ay napakaganda, Panginoon. Lord, ayaw po namin malayo sa iyo, Panginoon. Sapagkat darating ang time kapag kami ay namuhay sa pride, Lord, pag kami ay napunta sa dagat-dagatang apoy, is the place of fire, sa hell, Lord, it is the place, Lord, na hindi mo na kami maririnig, Panginoon. It is the place that, Lord, ang tanging maririnig lang iyak ng pagsisisi, iyak ng regret, iyak ng humihingi ng pagkakataon pero huli na, Panginoon. Ayaw po namin yun, Panginoon. Kaya po ngayon pa lang, Lord, we settled our, Lord, arguments to you, Panginoon. Patawad po, Lord, anumang nagawa namin from the past until now, and even sa mga bagay na magagawa pa namin. Lord, humingi po kami ng kapatawaran. Guide us and lead us ng ipong mayamang pagpapala. Salamat po, Ama. At sa umagang to, Church, kung nangusap sa iyo yung kwentong ito, because this is not just a story, but it has a revelation sa ating pong mga buhay.
na the way we communicate to God and to people, we need to have a clean heart, a pure heart. Kaya po ang Diyos natin, patuloy niya tayong iniibig, patuloy niya tayong binibigyan ng mga bagay na magaganda kahit tayo ay unfaithful para po makabalik tayo sa Kanya. And this morning, patuloy mo siyang awitan, patuloy mo siyang kausapin mo po siya, mag-utter ka po ng mga words sa Kanya. And let's us worship God through this song. Let's make our prayer. Let's worship God. Yes, God. Thank you po. Thank you po. Kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Ibinigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, pinapis na piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus ang iyong nakikita. Thank you, God. Thank you, Jesus. Makapangyarihan, magpakailanman, ikaw ang Panginoon. Yes, God. Walang hanggan. Walang hanggang naman. Lagi kong kasama, ikaw ang Panginoon. Thank you, Jesus. Binigay mo ang lahat. Binigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, tinapis sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus ang iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong banal. Yes, God. Tinapis sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus yung nakikita. Yes, God. Thank you for Son Jesus Christ. Ikaw ay pinag. Let's make this our prayer. Krus ng Kalbaryo, pag-ibig mo wagasang naghari. Ibinigay mo ang lahat, ibinigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinapis sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus ang iyong nakikita. Let's declare. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinapis sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus ang iyong nakikita. Ama, salamat po sa umagang to. Thank you, Lord. Yung puso mo, Lord, ay hindi matigas, Panginoon. Ang puso mo ay napakabuti, napakadakila. Lord, ang iyong pangalang Jesus ay tapat, magpakailanman, Panginoon. Salamat po, Lord. Palagi mo kami tinitignan, Lord, hindi sa aming mga kasalanan,
Lord, palagi mo kami tinitignan bilang iyong anak. Lord, bilang iyong righteousness, Panginoon. Sa bawat tumatanggap sa iyo, Panginoon, we are called righteous, Panginoon. And when time will come na kami po ay haharap sa iyo, sa Ama, Panginoon, the judgment, Lord, hindi po kami masisintensyahan, Lord, ng buhay sa impyerno sapagkat makikita ang imahe ni Jesus, Panginoon. Sapagkat ang image lang po ni Jesus, ang katuwiran, katarungan lamang po ni Jesus, ang siyang magiging daan tungo sa langit na bahay na kanyang pinangako. Wala na pong ibang daan. Because Jesus said in John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And sometimes, and many people deceive na hindi si Jesus ang Diyos nila, hindi si Jesus ang kanilang Lord of their Lords. At nakakalungkot po sapagkat the judgment day, pag wala si Jesus, when Jesus not recognized in our lives, ipapakita po sa atin, just like a big screen, ipapapanood sa atin ang ating buhay at makikita na kapag hindi natin kinilala si Lord, itinakwil natin siya sa journey ng ating buhay. Alam niyo po, doon pa lang mag-judge na tayo. And if we are qualified to the eternal punishment. But when our lives show that we are blameless because of Jesus, mapapakita sa malaking screen na yon na ang ating buhay ginamit ni Lord, nagpagamit tayo sa Lord, we are welcome to paradise. At ang sasabihin po ng ating Panginoon, welcome my good and faithful servant. And we want that, church. That's why isa po rito, kung wala ka pang relasyon sa Lord personally, may I encourage you na hawakan niyo po ang iyong dibdib at ang isang kamay ay itaas mo sa Lord and make this prayer na, Lord, so umagang to, tinatanggap po kita sa aking puso, sa aking buhay as my Lord and Savior. Jesus, you are the Lord of my life. Pinapapasok po ito sa puso ko, Panginoon. Pagharian niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. From the past sin that I committed, Lord, until now at sa mga magagawa ko, Panginoon, patawarin niyo po ako. Binibigyan po kita ng karapatan na maging Lord of my life, Panginoon. Maging owner, maging ruler ng aking buhay. Maging final say, final authority, Panginoong Jesus. Jesus, use me mightily for your glory. At kung tinanggap mo po ang panalangin na ito, congratulations po. You have now a eternal life, a gift of God that no one can hold us back. Wala pong makakaagaw nito. Binigay na po sa inyo ni Lord yan dahil tinanggap po siya as your Lord and Savior. This is the day na maaalala ka ng Panginoon. In the judgment, time will come, ipapakita niya sa ito na itong date na to, ito po yung date na tinanggap po si Lord. That's September 21, 2025, you accept Jesus as your Lord and Savior. Kaya po sa bawat isa sa atin, even matagal mo ng karelasyon si Lord, sometimes tayo po yung may pride, and this is the opportunity to let go our pride over God. Sapagkat wala tayong kayang ipagmalaki sa Lord. Hindi po natin pwedeng awayin si Lord sapagkat wala po itong patutunguhan. That's why this is the opportunity para makapanumbalik tayo sa Kanya. Kung minsan sa buhay natin, hindi natin siya tinreat as our Lord, hindi siya yung final say natin, ang final say natin, yung mahalagang bagay na pinapahalaga natin, but this is the opportunity para makabawi po sa ating Panginoon. This is the opportunity to reconcile our relationship to God. Because the relationship to our God matters. Napakahalaga po sa Diyos ng relasyon. Because our God is a jealous God. Hindi siya galit sa atin, hindi siya nagsaselo sa atin because tinitignan niya tayo bilang kanyang anak. But nagsiselo siya, nagtatampo siya sa mga bagay na nagiging dahilan para hindi ka makasamba sa kanya. Hindi makapagpuri sa kanya. And this is the opportunity na Lord, patawad po. Patawarin niyo po kami. At Lord, nangangako po kami na gusto namin bumawi sa Lord. Gusto namin ipagpatuloy ang aming relasyon sa iyo as a church
Dito nyo po kami tinanim, dito po kami lalago, Panginoon. Dito nyo po kami nilagay, kaya naniniwala po kami itong simbahan na to ay nakatalaga sa aming katagumpayan. Lord, wala pong perfect church, wala pong perfect pastor, wala pong perfect people kami makakasama. Pero ang higit sa lahat, Lord, yung mga taong sa tingin namin, parang hindi maganda kasama, Lord, ma-develop yung patience namin. Sa mga preachings na parang minsan hindi kami satisfied, Lord, it will help us to be thankful, maging grateful, Lord. Lord, na aasa kami, Lord, na dating ng mga panahon, ng mga susunod pang mga preachings, Lord, you will speak louder in our hearts, in our minds. Kaya po, starting today, church, let us think positively. Tingnan natin lahat ng mga bagay na maganda. At kung may pangit man na sitwasyon, hanapan natin lagi na maganda. Sapagkat ang Diyos natin, the Bible said, everything works together for good for those who love Him. Kaya po yung mga pangit na sitwasyon, nagaan nyo pong pangit yan, pero may maganda siyang mensahe sa atin. May maganda po siyang pakahulugan sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Kaya po sa umagang to, let us humble ourselves. God, salamat po sa umagang to. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong salita. Adonai, you are the God who rule in our lives. You are the God who owns our souls and spirit, Panginoon. Pagharian niyo po kami, Panginoon. Kontrolin niyo po kami, Panginoon. Lord, sapagkat pag ikaw po ang may control sa amin, we are safe, Panginoon. We are secured, Panginoon. Even our future life, Lord, ay sigurado na. Sapagkat ikaw po ang aming owner, ang aming master, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming uunahin. Salamat po, Ama. Lord, giving back all the glory, honor, praises. This our prayer. The mighty name of Jesus. Everyone will say, Amen and Amen. The best clap po para kay Lord.